Ako si Inner Kote at nandito naman nga kayo sa Alab ng Panitikan. Magandang araw! Ngayon, pag-uusapan natin ang dulang makabayan, panulaan at makata. Tara, ating tuklasin. Ngayong araw, maghahanap tayo ng pwedeng ipanayam. At ngayon, nakahanap tayo ng pwedeng ipanayam. Eto si Bernadette Fajardo at si Angela Alama. At ngayon, itatanong natin sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng dulang makabayan. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang dulang makabayan ay isang dula tungkol sa pagmamahal at tapang ng mga Pilipino. Maraming salamat. Ngayon, nakahanap tayo ng isa sa mga estudyante dito sa CNHS. So, ayan, tatanungin natin siya kung alam niya or kung meron siyang alam ng mga halimbawa ng dulang makabayan. Meron ka bang alam? Meron. Meron akong alam na dulang makabayan ni Juan Abad. Ito ay ang Tanikalang Ginto noong 12. So, ayan, maraming salamat sa iyong sagot. Ngayon, maghahanap naman tayo ng mga tao na pwedeng ipanayam tungkol sa panulaan at makata. Tara at samahan niyo ko. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang tungkol kay Lope K. Santos. Narinig mo na ba ang tungkol kay Lope K. Santos? At sa tingin mo, ano ang ambag ni Lope K. Santos sa ating panitikan? Parang narinig ko na yan sa Banahagan Sikat. Parang kwento po na pag-ibig yon, di po ba? Tama ka, pero may mas malalim pang ibig sabihin at ang Banaag at Sikat. Si Lope K. Santos ay ang tinaguriang ama ng balarila ng wikang pambansa. Ang kanyang akda ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig kundi sa pakikibaka ng mga manggagawa at katarungan sa lipunan. Ginamit niya ang panitikan bilang sandata laban sa pang-aapi. Sino naman si Useng Batute at ano ang alam mo tungkol sa kanya? Siya po yung nagawa ng balagtasan. Magaling ka riyan. Si Jose Corazon de Jesus o mas kilala bilang Joseng Batute ay ang hari ng balagtasan. Ginamit niya ang tula upang ipagtanggol ang wikang Filipino at nang maipahayag ang damdamin ng mga Pilipino sa panahon ng mga Amerikano. Isa siya sa nagpasigla ng panitigang Filipino. Ano naman ang alam mo kay Florentino Colliantes? Parang siya po ang nakalaban ni Joseng Batute sa balagtasan. Tama yan ang pagkakakilala mo kay Florentino Colliantes. Si Florentino Colliantes ay isa ring makata at tagapagtanghal ng balagtasan, tinaguriang makata ng bayan. Madalas niyang isinusulat ang buhay ng karaniwang mga Pilipino at ang mga suliranin sa lipunan. So ayun, nakahanap tayo ngayon ng isang pwedeng ipanayam. So, kilala mo ba si Deogracias A. Rosario? Oo, parang siya po yung nagsulat na ang bunga ng pag-ibig. Tama po ba? So yan, tama ka dyan sa iyong sinabi. Si Deogracias A. Rosario ay ang tinaguriang ama ng maikling kwento sa Tagalog. Ang kanyang akdang bunga ng pag-ibig ay tungkol sa pagsasakripisyo, katapatan at karanasan ng buhay. Ginamit niya ang kanyang maikling kwento upang ipakita ang tunay na emosyon at karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng Amerikano. Kung ating pagsasamahin ang mga manulat ito mula kay Lope K. Santos hanggang kay Deogracias A. Rosario, anong napansin mo sa mga manulat? Parang lahat po sila ginagamit ang pagsusulat para ipakita ang nararamdaman at problema ng mga tao. Tumpak ka riyan. Ang mga manulat na ito ay hindi lamang nagsulat ng mga walang kabuluhang mga akda, kundi ito ay naging ilaw ng mga Pilipino para mas malaman nila kung gaano kaimportante ang ating panitikan. Kaya ating mas ipag-alab ang ating mga puso sa panitikan. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway mas marami pa kayong natutunan tungkol sa dulang makabayan, panulaan at makata. Ngayon, tatanungin kita kung may alam ka ba sa mga halimbawa ng dulang makabayan. Kay Lope K. Santos. Akda ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, ay kundi tungkol iyan kaya
araw, ako si Leia Gote. At ngayon, ating pag-uusapan ang mga... Ano na yung mga kayo? Word! Ibigyo kami. Dahil mo nito malagdan! Ibigyo. Dahil na nga ninyan! Iyan, hindi na! Ako makakala! Raymond, kapag na ta.